Good morning, good morning, good morning. Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Start your week right. Huwag po natin kalimutan, manalangin, magtagubilin, humingi ng gabay para po sa ating mga paggawa sa araw na ito at sa mga araw pang darating. Kung ipagkakaloob, tayo ay mayroong buhay at kalakasan pa, tayo ay makapagpatuloy po sa ating mga paggawa. At sama-sama naman, pagka tayo po ay Monday na, meron tayong segment dito po sa UNTV Good Morning Kuya, ang Rise and Shine segment dito po sa programa. Makakasama nyo kami sa tulong at awa ng Panginoon dito po sa ating segment. At sa iba't ibang panig ng daigdig, anumang oras po ngayon, mula dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. At ngayong araw po na ito, makakasama natin ang ilan sa atin pong mga kapatid sa MCGI o Members ng Church of God International Batangas Chapter. At para po tayo isama-sama naman pa rin patuloy na umabot sa ating mga kapwa-tao ng walang pagtatangi. Tayo po ay mayroong iba't ibang mga gampani na ginagawa sa iba't ibang panig ng daigdig upang sa isang maliit na paraan ay maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na makarating sa ating mga kapwa ang kaniyang kabutihan. Ano man po ang inyong relihiyon, ano man ang inyong wika, lahi, political affiliation, kung kami po ay mayroong munting magagawa, kami po sa MCGI ay nakahanda namang makapaglingkod sa inyo. Sana po pagdamutan ninyo ang aming munting makakayanan. Meron po tayo ding ginagawang mga proyekto sa iba't ibang mga lugar. Nariyan po yung ating patuloy na MCGI Cares Project, ang ating feeding program, ang ating free store, ang ating pong mga medical missions, ang ating pong scholarship program, ang ating free potable water project sa iba't ibang mga lugar. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. Yan po ay libre naman na atin po ding pinagkakaloob sa ating mga kapwa-tao. Kung mayroon tayong munting magagawa at maitutulong. Nariyan pa rin po ang ating mga orphanage, ang ating pong home for the elderly, paglingap sa ating mga kapwa-tao, maging doon po sa mga abandoned babies, doon sa mga minors na nangangailangan po ng pagkalinga. Ay tuloy-tuloy naman po yan sa tulong at awa ng Diyos. Ulitin po natin, yan po ay walang discrimination. Ano man po ang inyong lahi, wika, kulay o relihiyon. Bukas po ang MCGI para maging kasangkapan ng Panginoon na makaabot sa atin pong mga kapwa-tao. At saan man lugar po tayo mayroong mga coordinating centers, mapaparian po kayo, maaari po kayong magpunta doon sa atin pong mobile, optical and dental clinic po natin. Umiikot po yan dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Libre lamang pong serbisyo yan. Maaari kayong pabunot ng libre at iba pa pong mga serbisyong dental at optical. At yan po ay para sa ating mga kapwa-tao rin ay nakabukas. Hindi po yan exclusive lamang sa ating mga kapatid sa MCGI. At yan ay umiikot sa iba't ibang lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kung makita po ninyo, maaari kayong lumapit doon po sa ating mga representative dyan para kayo po ay mapagsilbihan naman po ng libre. Merong kaunting maitulong po sa ating mga kapwa-tao. At ngayon ay naroon ang ating pong ilan sa mga kapatid natin sa MCGI sa Batangas para tayo po'y umabot na sama-sama sa ating mga kapwa-tao doon. Naroon si Brother Marvin Natividad. Brother Marvin, good morning sa inyo dyan sa Batangas. Rise and shine. Magandang araw, Kuya. Narito po kami ngayon sa Barangay Tipacan, Lipa City. Masaya po ang aming mga puso dahil muli isang pagkakataon na naman ang ibinigay ng Diyos para makabahagi sa paggawa ng mabuti ang MCGI. Sa tulong at awa ng Diyos, kaisa niyo po kami sa paggawa ng mabuti sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Kuya, may pagbati po ang mga kapatid dito sa lokal ng Lipa City Chapter. 1, 2, 3. Rise and shine, Balik sa'yo, Kuya. Maraming salamat, Brother Marvin Natividad, dyan po sa lugar ng Batangas at sa inyong lahat, sa ating po mga kapatid sa MCGI sa Batangas Chapter. Salamat po sa pakikipagkaisa upang tayo ay sama-samang maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na makaabot
sa atin pong mga kapwa-tao, makarating sa kanila ang kabutihan ng Diyos at tayo po'y makapagpahayag ng karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. Huwag po tayong makakalimot, mga kapatid, diyan sa lugar ng Batangas na lagi po tayong sama-sama namang maging masigla sa atin pong pagdadamayan at pagtulong sa ating mga kapwa-tao. Salamat po sa inyong partisipasyon. Mamaya, babalikan ko po kayo para ating higit pang alamin sino sa ating mga kababayan dyan sa Batangas ang atin pong aabutin sa araw na ito. Maraming salamat, Brother Marvin. Samantala tayo naman po sa mga nag-iisip po ng iluluto naman mamayang tanghali. Baka gusto nyong subukan itong tinatawag na sweet and sour pork. Paano bang style ng pagluluto ng atin pong ipepresent ngayon? Panoorin niyo po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Rice and Shine, mga kasambahay. Baby Heart, ang lulutuin natin ngayon ay M&M. Ano yun? Matamis, maasim. Alam ko yan. Sweet and sour. Wow, tama. Pero ano yung isang M? Yun lang. Yun yung masarap. Ito ay ang sweet and sour pork. Sige, ano pa hinintay natin, Kul? Tara, magluto na ta. Let's cook it right. Ingredient: 1 kilogram bite-sized pork shoulder, 2 teaspoon baking soda, 1 liter water, 2 cups of cornstarch, 2 tablespoons seasoning, 1 liter cooking oil. For the marinade, 1/4 cup minced garlic, 1 tablespoon minced onion, 1/4 cup soy sauce, 1 large beaten egg, 1/4 cup cornstarch. For the sauce, 200 grams tomato sauce, 1/2 cup brown sugar, 1/2 cup vinegar, 1 tablespoon cornstarch, 1/4 cup water, 1 cup pineapple juice, 1 tablespoon salt, half tablespoon ground black pepper, 1 tablespoon minced garlic, 1 tablespoon minced ginger, 2 cups pineapple chunks, 2 large red onion, 4 medium red bell pepper, 2 large green bell pepper. Sa isang mixing bowl, ihalo ang baking soda sa pork. I-massage saglit at lagyan ng tubig. Hayaan itong nakababad for 15 minutes to tenderize the meat. After 15 minutes, i-drain ito at patuyuin. Pagkatapos patuyuin ay i-marinate ang karne. Lagyan ng minced garlic, minced onion, soy sauce, at ihalo ng mabuti. Pagkatapos haluin ay ilagay ang beaten egg at 1/4 cup cornstarch. I-marinate ito ng 2 to 3 hours. Habang minamarinate ang karne ay ihalo muna ang sauce. Sa mixing bowl ay ilagay ang tomato sauce, brown sugar, vinegar, cornstarch, water, pineapple juice, salt, and ground black pepper. Haluing mabuti, saka iset aside. Ngayon naman ay gawin natin ang breading. Sa isang mixing bowl ay ihalo ang cornstarch at seasoning. Pagkatapos nito mapaghalo ay i-coat ang karne sa breading mixture. Sa kawali na may mainit na mantika, over medium heat, ay isalang ang breaded meat. Huwag munang haluin for 1 to 2 minutes para di malaglag ang breadings. Lutuin lang for 3 minutes. Pag naluto na ay i-rest muna ito ng 5 to 10 minutes bago i-double fry hanggang sa maging crispy. Ngayon ay gawin na natin ang sauce. Sa mainit na kawali ay maglagay ng kaunting mantika.
Igisa ang pineapple chunks hanggang sa medyo matusta, saka iset aside. Sa kawali ay maglagay ng kaunting mantika, saka igisa ang minced garlic. Lutuin hanggang sa mag-golden brown. Saka isunod ang grated ginger hanggang sa lumabas ang bango nito. Isunod naman agad ang chopped red onion, chopped red bell pepper, at chopped green bell pepper. Lutuin for 30 seconds. Pagkatapos ay ibuhos ang sauce mixture, pineapple chunks, haluin hanggang sa lumapot ang sauce. Kapag naluto na ang sauce ay ilagay ang fried pork, saka haluin ng mabuti hanggang sa well-coated na ang ating fried pork. Ayan, luto na ang sweet and sour pork. Ang dish na ito ay good source of important vitamins and minerals such as vitamin B12, iron, and zinc. Yes, good source din ito ng protein at low in fat. Tara, kain tayo! Huwag nating kakalimutan na bago kumain, manalangin. Isa po sa mga nakamamanghang panoorin sa mga bansang nasa Polar North Region ay ang tinatawag po na Northern Lights o itong palasak na po yan, Aurora Borealis kung tawagin nila. Paano ba nangyayari yan? Panoorin niyo po sa ating Wonders of Creation. Come and see the Northern Lights with me. Tiyak na kasama ito sa bucket list ng mga mahilig sa astronomiya at travels. Pero ano nga ba ang Northern Lights o ang tinatawag na Aurora Borealis? Ang aurora ay isang dramatic example na kung saan ang solar activity ay nakakaapekto sa mga planeta. Oo, hindi lang Earth ang nakakapag-experience nito. Any planet with atmosphere and magnetic field ay mayroong aurorae katulad ng Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Ang mga solar flare ay isang napakalaking pagsabog mula sa araw kung saan ang charged particles nito ay ibinubuga sa kalawakan at maaaring magresulta ng aurora activity. Ang araw ay nagbibigay sa atin ng init at liwanag, ngunit minsan nagbibigay ito ng constant streaming ng solar wind at solar storms katulad ng tinatawag na coronal mass ejection na nagbubuga ng electrified gas that can travel through space at high speeds. Ang magnetic field ng ating planeta ay bumubuo ng isang invisible shield na nagpoprotekta sa atin mula sa solar wind. Paminsan-minsan, ang solar wind ay lumalakas at tumatagos sa magnetic field ng Earth, and the stream of particles interacts with gases sa magnetic field, generating magnificent auroras. Pero ano nga ba ang nagbibigay kulay nito? Ang dalawang pangunahing gases ng Earth, ang nitrogen at oxygen. At ang mga elementong ito ay nagbibigay ng iba't ibang kulay dahil sa reaksyon ng heat sa panahon ng aurora display. Ang kulay green na nakikita natin sa aurora ay katangian ng oxygen, habang ang mga purple, blue o pink ay sanhi ng nitrogen. Kung minsan ay pula ang kulay nito na sanhi ng napakataas na altitude ng oxygen na nakikipag-ugnayan sa mga solar particles. At para naman sa mga gustong makita ito sa personal, ay sa kabutihang palad, madalas itong nangyayari. Ayon sa owner ng Northern Lights Tour Company na Lights Over Lapland na si photographer Chad Blakely, ang Northern Lights ay nangyayari 24/7, 365 days a year, ngunit kinakailangang nasa right place at right time. In contrast sa iniisip ng ilang tao, ang Aurora Borealis ay maaaring mangyari anumang oras ng araw. Gayunpaman, ang ating mga mata ay nangangailangan ng kadiliman in order to perceive them.
The best destination upang makita ito ay dapat nasa auroral zone area na approximately 1,550 mile radius ng North Pole at malayo sa city lights to maximize the chances of sighting. Ilan sa mga magagandang destinasyon na maaaring puntahan ay ang Fairbanks, Alaska, Yellowknife, Canada, Svalbard, Norway, Abisko National Park sa Sweden, Rovaniemi, Finland at sa Iceland. The best time of the year naman ay sa pagitan ng September at April mula 9 p.m. to 3 a.m. Kinakailangang madilim ang sky kaya mas maigi ding i-check ang mga moon phases. Tunay na isang wonders of creation ang Northern Lights o Aurora Borealis. Inilikha ng Diyos ang magnetic fields and shields upang maingatan tayo sa mga harmful particles ng araw. The supposed to be tragic becomes one of the most eye-catching, magnificent, and fascinating wonders of God's creation. Sino kaya ang magtatry nito? Ano ang palagay ninyong benepisyo kung magdi-delete kayo ng social media account? Meron kayang mapapakinabang? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Hi, nag-deactivate na siya ng account. Gusto mo na rin bang mag-deactivate ng social media accounts mo? Pero ano nga ba ang benepisyo kung magde-deactivate ng social media accounts? Isa sa benepisyo kung magde-deactivate ng social media accounts ay ang pagkakaroon ng mas maraming oras para magawa ang mga bagay na naipagpapaliban dahil nagugugol ang oras sa social media. Bukod dito ay makakabawas ng stress kung wala kang social media accounts. Sa isang pag-aaral sa University of Connecticut School of Medicine, ang pag-iisip kung may bagong balita sa social media ay nakakapagpataas ng level ng cortisol o ang hormone na iniuugnay sa stress. Ang paghinto sa paggamit ng social media ay makatutulong din sa self-confidence dahil maiiwasan ang pagkumpara ng sarili sa ibang tao. Dagdag pa dito ay mas magkakaroon ng oras para makipag-usap ng mukhaan sa ibang tao na makatutulong naman na mapabuti ang pakikisama sa tao. Ilan lang ito sa mga benepisyo kung magde-deactivate ng social media accounts. Pero kung hindi ka pa rin desidido, tandaan na gamitin ang social media sa tamang paraan at in moderation. Now you know! Ayon po sa kasabihan, walang hindi nagagawa at naisasaayos sa isang mabuting usapan. At magagawa ito kung kalmado o higit na mahinahon ang magkabilang panig. Pero papaano ba maging mahinahon sa isang sitwasyon, lalo na kung ang sitwasyon ay medyo talagang intense? Panoorin niyo po sa ating You Can Do It. Lang kasangbahay. Sa buhay, talagang maraming bagay na maaaring mag-trigger ng galit, anxiety, at iba pang mabibigat na emosyon. Ang solusyon para maiwasan ang mga sitwasyong tila ikay sasabog? Maging mahinahon. E paano nga ba maging mahinahon? We'll list down the tips for you mga kasangbahay. Una, humingang malalim. Makatutulong ito sa mabilis na paghupa ng galit o anxiousness. Kapag galit o may anxiety, kadalasan ng isang tao ay humihinga ng mabilis at mababaw. Ito ay maaaring mag-send ng signal sa utak at ma-reinforce ang fight or flight response ng tao. Siyempre, dapat aminin natin sa ating sarili na tayo'y nagagalit o nababahala. Kapag acknowledge ng tao ang nararamdamang anger o anxiety, makatutulong ito na maibsan ang mabigat na damdaming nararamdaman. I-release ang galit o anxiety sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, gaya ng pakikinig ng music, pagsasayaw, pagsusulat, at pag-e-exercise. Bakit di mo ring subukang magpahangin sa labas? Kung ikaw ay feeling tensed,
Ang paglanghap ng sariwang hangin sa labas at maging ang pagtingin sa mga tanawin outdoors ay nakakaantala sa nararamdamang galit o anxiety. Baka kailangan mo din ng makakausap. Ang paghinga ng iyong saloobin sa pamilya, mahal sa buhay o kaibigan ay epektibo sa pagpapagaan ng damdamin. Bonus pa kung magaling magpatawa ang makakausap mo. Siguradong tanggal ang iyong stressful feeling. At syempre, isang napakahalagang paraan para maging mahinahon ay ang matutunan natin na maging mapagpigil. Hindi man madali sa simula, ngunit sa pamamagitan ng pagsasanay, siguradong magagawa natin yan mga kasangbahay. You can do it! Balikan na po natin na ating mga kapatid naman sa MCGI Batangas Chapter at alamin natin sino po sa ating mga kababayan doon ang ating sama-samang aabutin. Kasama po ang members ng Church of God International. Naroon muli ang ating pong representative si Brother Aris Silvestre. Brother Aris, good morning sa inyo once again dyan sa Batangas. Rise and shine. Rise and shine, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahay. Salamat po sa Diyos, Kuya, sa pagkakataon na makabahagi po ang mga kapatid po dito sa Barangay Tipacan, Lipa City, Batangas. At ngayon, Kuya, kasama po natin ang mga teachers po dito po sa Barangay Tipacan Elementary School, si Ma'am Neri at si Ma'am Maricel. Nandito po sila, Kuya. Ma'am Neri, ilan po ang mga estudyante po natin sa ating paaralan? Magandang umaga po muna sa inyong lahat. So, dito po sa Barangay Tipacan Elementary School, so meron po kaming 500 na mag-aaral simula po kinder hanggang grade 6. Bali, ma'am, ano po ang pangangailangan po ng ating mga estudyante sa inyong paaralan? Sa ngayon po na nagbukas ang school year, so marami po sa mga bata ang kulang pa po sa school supplies. Kulang pa po sila ng mga notebook, papel, ballpen, lapis, coloring materials. Si Ma'am Maricel naman po. Ma'am Maricel, malaking tulong po ba sa inyo yung mga ibinigay po ng mga kapatid sa NCGI na mga notebook at ganun din po ang bond paper po? Napakalaking tulong naman po ng mga binigay ninyo sa aming estudyante. Lalong-lalo na po sa mga napasok pa po na kulang-kulang pa po ang gamit. Pag napamigay po namin diyan, malaking tulong po yun at nabawasan po sa kanilang gastusin sa bahay. At lubos po kami nagpapasalamat sa inyo at narating niyo po kami. Yan, salamat po sa Diyos. Yung bonus na ibinigay din po sa inyo, yung bond paper at yung ating ink ng printer po. Ano po? Ano pong masasabi niyo po, ma'am? Maraming salamat po kasi po kaming mga teachers, so araw-araw po kami ay nagpiprint ng aming DLL, ng mga activity sheet po ng mga bata, na kanila pong mga ginagamit na gagamitin sa mga activity nila. So malaking tulong po ito para sa amin, pati po yung ink. Kami po ay meron ng magagamit sa aming mga printer. So thank you very much po. Yan, ma'am, salamat po sa Diyos po sa pagkakataon na makabahagi po ang MCGI na makatulong din po sa inyo at sa inyong mga estudyante. Yes. Kuya, meron din pong babatiin po ang mga kapatid sa MCGI Lipa City Chapter. Sige po mga kapatid, pasok po tayo. Good morning, Kuya! MCGI Kids, MCGI Shine! To God be the glory! Back to you, Kuya! Maraming salamat, Brother Ari Silvestre, at sa lahat po ng ating mga kapatid dyan sa Batangas Chapter ng MCGI. Salamat po sa inyong participation. Nagagala kaming makita kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At sana patuloy kayong magpakasigla sa pagtutulong-tulong na tayo po ay maging maliit na kasangkapang makaabot at makatulong sa ating mga kapwa-tao. Niulit po namin, anuman ang inyong relihiyon, anuman po ang inyong political affiliation, wika, lahi, kulay, kung kami po sa MCGI ay mayroong munting maitutulong, pagdamutan po ninyo ang aming makakayanan sa karangalan pa rin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat once again. Keep on shining and keep on caring sa lahat po ng ating mga kapatid all over the globe.
Samantala, tunghayan naman natin ang kwento po ng isang dating security guard na sumubok magtinda ng siomai sa halagang 600 pesos. At ngayon ay sumasagot na sa pangangailangan ng kanyang pamilya araw-araw. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako nga pala si Rodel Mirano, taga Imus, Cavite, 47 years old. Hindi rin po ako nakapagtapos ng high school, kaya ang una ko pong nagiging trabaho is pagja-janitor. Nakalipas yung 12 years, sumubok po ako mag-apply ng gwardya. Awa naman ng Diyos na tanggap. Tapos nitong nakalipas ng pagpasok po ng pandemya by 2020, nahirap, kaya natigil akong magwardya. Tapos nitong huli na, dahil sabi ko nga parang hirap nga kasi yung mga anak ko nag-aaral, sabi ko siguro mas maganda, magtinda na lang tayo siguro ng siomai. Nag-start kami ng 600 pesos ang kapital. Yun, manalangin muna, humingi ng tulong sa Diyos. Yun po kasi ang sandalan ko lagi, na dapat pagising sa umaga, manalangin, magpasalamat sa Diyos, saka gumawa. Pag nag-prepare naman po, siyempre una, dapat malinisin mo muna yung lahat. Side jar, malinis. Tapos yung siumayan para yung sa customer, hindi pag nakita nila, parang nakakainggan nyo na bumili dahil malinis. Nagsisimula po ako ng alas 12, magsasaing. Tapos, mga bandang alas 3:30, magpapakulo na. Kasunod noon yan, magtitinda na. Dati nung simula, talagang mayroong paalisin ka. Pero daanin lang sa diplomasya. Huwag matapang. Dapat lagi lang mababa. Pakikisama po, mabuting pakikisama ang kailangan sa pagbibindors. Tsaka pakikitungo rin po sa mga customer. Dapat magalang, tapos dapat ma-entertain ka po talaga sa pagbibindors para yung mga customer na halimbawa, may customer ka, hindi maiilang sa'yo na baka kukuhanin mo yung kanilang loob, lambuan, pangalambuan. Tapos tumaas na pangatlong buwan, medyo maganda na po ang kitaan. Nakikita na ako ng halos 1,000. Mas magaan po siya, di gaanong mahirap dahil mag-i-start ka po ng alas 4 ng hapon, matatapos mo siya mga bandang 9:30 hanggang alas 10. Hindi gaanong mahirap. Tapos pakukulaan mo lang siya, okay na. Hindi ka masyadong pagod. Hanggang sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pagtitinda ng siomai. Tapos ngayon, awa naman ng Diyos, kumikita na 1,500 ang kinikita ko hanggang 2,000. Awa naman ng Diyos, nakapagdagdag ako yung isang side jar ko. Ngayon, nagiging 3 na. Tapos, may awa naman ng Diyos. Bili din ng segunda manong sasakyan. Actually, yan po ay lagi ko nakikita, umulan o umaraw, napakasipag po niyan. Tsaka maano siya sa mga customer niya, sinisigurado niyang maibigay yung best na service sa customer niya. Siyempre, yung quality din ng product. Kaya mahal na mahal siya ng mga customer niya, lalo na po yung mga Food Panda drivers, rider, isa yan sa mga suki niya, tsaka yung mga estudyante po dyan. Masasabi ko lang po sa katiyan ni Kuya Rodel, masipag po siya. Maayos naman makitungo sa customer, mabait po siya. Wala pong ibang masasabi doon, talagang maganda makisama. Malaki po ang pagbabago dahil una yung kinikita ko sa paggwardya is nasa 800 to 900 lang. Siyempre kung nangungupahan ka ng bahay, magkano ang upa ng bahay ngayon, mahal na. Tapos kakaltasin pa doon yung pamasahe, pagkain, halos wala na rin matitira. Ngayon, mas maalwan po kasi hindi na ako namamasahe.
Tapos, mas maganda ang kitaan. Minsan, dumarating yung pagsubok, pero nalalagpasan naman po eh. Tuloy-tuloy lang, samahan po ng panalangin. Huwag po kayong mahihiya dahil marangal pong hanap buhay. Hindi ka naman po nagnanakaw. Yun ang nakakahiya pag nagnakaw po kayo, yun ang nakakahiya. Samantalang naghahanap buhay ka po ng maayos, hindi po nakakahiya yun. Hayaan nyo lang po yung tingin po ng iba na nakakahiya. Hayaan nyo lang po sila. Basta tuloy lang po. Hindi po dapat ikahiya yung hanap buhay na pagbibindors. Ang maipapayo ko lang po sa mga gustong mag-start ng maliit na negosyo, unang-una po na ating gawin, magtiwala po sa makakaya po ng Diyos. Dahil wala naman po ibang makakatulong sa atin. Yung Diyos lang po talaga. Kahit maliit man yan, pagtiyagaan nyo para may awa ang Diyos. Lagi po tayong magsandal sa Kanya. Yung lakipan po natin ng sipag, tiyaga, pagtitiis, laban lang. Sa atin pong viewpoint, isa namang issue ang atin pong muling itatanong sa ating mga kababayan. Ano ba ang pananaw nila kung ang pag-uusapan po ay isang tao na mali ang ginagawa? Paano ba ito dapat nasabihin sa kanya? Kung ikaw mayroong kang alam na mayroong taong mali ang ginagawa, paano mo ba sasabihin sa kanya na mali siya? Pakinggan po natin ang kanilang mga sagot. At ano ba ang payong mula naman sa banal na kasulatan sa mga ganitong pangyayari? Sa akin po kasi, hindi po ako ganun ka-straightforward po na tao. So, feeling ko po, sasabihin ko po sa kanya in a way na hindi ko po masasaktan yung feelings niya. And in a way, hindi ko po masasaktan yung feelings niya, pero maipaparating ko pa rin po yung gusto ko pong sabihin na mali po yung ginawa niya and may mas appropriate way pa po para gawin po yung bagay na yan. Para po sa akin, sasabihin ko po siya ng direkta sa tao na yon para po aware siya. Pero in a calm way lang po, para hindi po siya ma-offend or magkaroon ng sama ng loob sa akin. Para lang po na ma-realize niya na mali yung ginagawa niya. And parang magbibigay po ako ng advice na mas makakabuti po para sa kanya and para hindi niya na po ulitin yung ginawa niya. Nakausapin ng mainaw para malaman niya yung mga mali niya. Sa paraan ng pagkasabi ng totoo ng aking naramdaman o bibigay ko ang aking saloobin sa kanyang nagawa. Naniniwala po ako that there's always a better way to say things. Like, pwede mo pong kausapin siya ng maayos. Sabihin mo po sa kanya ng maayos kung ano yung naging problem or kung ano yung maling nagawa niya. Para malaman mo din yung side or yung reason niya. Kasi I believe there's always two sides sa story. Para malaman mo yung rason niya, tsaka para maintindihan mo kung bakit niya nagawa yun. Tapos, magbigay ka sa kanya ng advice on paano niya mai-improve yun, paano niya maaayos. Sasabihan ko po yung tao ng na in a private way po kasi nga po 'di ba mas maganda po kung private nyo po siyang pag-uusapan. Para po kasi sa akin communication is the key nga po 'di ba? Like hindi kakausapin ko po siya ng diretso. Hindi ko po ayaw ko po kasi ng binabaksabaw. Gusto ko din po ng harap-harapan na kung sasabihin kung mali po ba ako. And alam ko na maganda naman po yung point na kung kakausapin mo ng maayos yung isang tao na may ginawang masama or mali. Unang-una, sasabihin ko sa kanya ng direkta kasi kaibigan ko naman eh. Kaya pre, low blow na yung ginagawa mo. Mali na, hindi na tama.
Kasi parang sa sitwasyon mo, tama, pero sa akin pare, pagkakaintindi ko mali. Alam nyo, sa totoo lang, may anak akong naging nag-drugs, under drugs yung panganay ko. Ako mismo ang nagdala sa kanya sa rehab. Ako mismo ang dito na yung iba, di ba, tinatago nila kasi nga ayaw nilang pero yun, dinala ko yun. Tapos sinabi ko sa kanya na mahal kita, kaya kailangan mong maging maging maayos at siyempre harapin na kung ano talagang dapat na para magbago ka. Sa awa ng Diyos naman, ngayon, wala na, nakalabas na siya doon sa may trabaho na siya ngayon, nagtatrabaho ng maayos, may pamilya na, may isang anak. At ramdam ko na ko talaga siya, napamahal na, lalo ako napamahal sa kanya sa ngayon. Ang pagsaway o reprimand sa isang nakagawa ng pagkakamali ay isa sa mga paraan ng pagtutuwid. Ayon sa mga researcher, naobserbahan na ang pagsaway sa estudyante ng mahinahon ay mas epektibo kumpara sa pagsaway na pasigaw at naririnig ng ibang tao. Pero ayon sa Biblia, paano ba dapat sawayin ang isang nakagawa ng pagkakamali? Pag nakita mo, meron siyang gawang mali, payuhan mo. Ikaw naman, pag pinapayuhan ka kapatid, huwag kang magagalit. Pagmamahal yon, pagsunod sa utos yon. Meron naman, ayaw tumanggap ng payo, galit pa. Mali yon. Kasi pagmamahal ng kapatid yon sa kapatid. Kaya kung ikaw ay mali, pinapayuhan ka, sinasabihan ka. Pakinggan nyo ang utos sa Mateo. Isang talata, magkasala yung kapatid, sa 18:15. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, kumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kaniyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Pupunta ka sa kanya, nagkasala yung kapatid mo, puntahan mo. Kayong dalawa lang para wag siyang mapahiya. Mag-ayos kayo, magpatawaran kayo. Yun ang sinasabi. Alisin niyo yung kadaldalan, yung kapaitan, pagkakaalit, panlilibak. Maalis sa inyo yan. Pati masasamang akala dapat. Sa pagsasama-sama, malinis ang puso mo sa kapatid. Ang kapatid, malinis naman ang puso sa'yo. Hindi ka nag-iisip ng masama. Wala kang iniimbentong masama. May nakita kang mali na ginagawa niya, ipanalangin mo siya sa Diyos. At payuhan mo siya, kayong dalawang mag-usap, payuhan mo para siya matuwid. At sa patuloy po nating layunin na maipalaganap ang pag-ibig at paggawa ng kabutihan sa lahat, na atin pong samantalahin ang bawat pagkakataon mayroon tayo na kung kaya nating gawin ang mabuti nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay magawa, ay huwag nating ipagkakait ang kabutihan. Kahit na sabihin pa po na small act of kindness lamang, sabi nga nila. Pero nasa atin ang mabuting pagkakataon, huwag nating palalagpasin. At para po naman tayo ay makahikayat na sa bawat sandali na mayroon tayong pagkakataong ibinibigay ang Panginoon sa atin na makagawa ng kabutihan, ay huwag nating mapalagpas. Muli po, narito ang isang social experiment. Baka gusto niyo po bumili ng kakanin, ma'am. Ang sabi siya nga kuwan? Bisag unsa man ang ilang gitsura, bisag unsa man sila, kung sa panantaw nato kanang dili sila, hugaw sila, pero kung time nga naa kay katabang, ato gis lang tabangan kay parehas magud sila, parehas ta kita tanan hinimo sa Ginoo. Nindot sa imuhang paminaw, nindot sa imuhang kasing-kasing nga makatabang ka sa imong isig katawo. Kanang burag makaano ka ba nga, yes, na kay nahimo nga maayo karon nga adlaw sa imong kinabuhi. Pambaon ko lang po, ma'am.
Salamat, ma'am. Ihatag na lang namo niya. Ayun na lang. Thank you. Salamat po sa Diyos, ma'am. Mahalaga para sa atin ang magtulungan tayo para mas magaan yung, kasi feeling natin nahirapan siya. Iparamdam sa kanila na hindi siya nag-iisa. Ay, ma'am, kunin niyo na po. Nakakahiya po kasi. Ayaw na. Ibaligyan na lang sa line. Sige, baligyan na lang sa line. Ha? Opo. Salamat. Salamat po talaga, ma'am. Kahit hindi natin sila kaano-ano, may care tayo sa kanila. Ma-feel niya na may tumutulong sa kanya. It's a blessing. Kasi kung sila nahihirapan sa buhay, ikaw, may hirapan din pero meron ka pa rin blessing na dumating. Dapat i-share. Masaya. Masaya na parang may na-achieve ka ngayong araw na yun. Po, kakanin po. Ngayon, baligyan mo. Opo. Ano po? Wala po kasi akong pangkain. Ang baon. Ay, ma'am. Salamat po talaga, ma'am, ha? Sige na. Ma'am. Sige na po, ma'am. Mahirap talaga lalo na pag walang makain or walang matustos sa pangangailangan. So, ayun, nakarelate ako sa kanya kasi sobrang hirap po. Like, stress ka pa sa school mo, stress ka pa sa trabaho. Like, mahirap i-handle lalo na kapag walang-wala ka talaga. Sige na, ako na. Salamat po talaga. Siyempre po, masarap po sa pakiramdam yung nakatulong kahit konti lang naman po. Kaya, at siyempre, masarap din sa pakiramdam nga nakikita mo yung taong tinulungan mo na masaya na rin sana binigay mong patulong. Hindi natin alam, scam ba yun or hindi. Mahalaga na at least nakatulong tayo sa kapwa natin. Kuya, pwede pong makiupo. Pwede po. Salamat po. Siyempre, mararamdaman ko yung yung sakit dahil nabibinta yung kumbaga yung anak ko. Kaya dapat ako para hindi siya Kaya yun, gaya sa kanya, tinulungan ko dahil naawa ko siya. Kung kuya? Gutom? Wala akong pera, kuya. Kasi nauubos yung maninda ko, pe. Siyempre, kita mo na kuwan siya na ako pamitin naman ko nga na kanang mga kuwan ng mga tao ako magtagaan po. Bisag nga nila ako kuwan pangwarta. Kuya? Kano po kayo? Ano po? Yung pinta ng mami. Sige po, kuya. Salamat sa Diyos. Teka lang, rice. Masasabi ko lang, kung may makikita silang ganyan, tulungan nila kung may naramdaman sa puso na kawawa yan. Kahit matanda o basta kawawa, tutulungan nila. Huwag silang magbaliwala lang. Mo yung tinda? Opo. Pila? Ano po? Ha? 20 po. 20. Magkano? 20 po. 20. Ano to? Ano nabudbud to? Hindi ko alam. Ano lang po to ni Luna. Sa lola ko po kasi to eh. Ang baon ko lang po sana. Wala po akong plastic eh. Hindi ko po. Okay na. Ako na po ba? Po? Kano? 20 po. Saan siya? Suman. Hindi ko man ipagdalugan. Pasukan po ng isa ito. Ano yung tao natin mo? Ilan mo na ko ikaw? Kahit ano po, gis na po. Pambaon ko lang po kasi ito eh. Actually, sa panahon ngayon, maraming mga scammer or nagpapanggap-panggap. Pero minsan, kailangan din natin tingnan yung sitwasyon ba.
Kasi minsan talaga yung iba, walang-wala, ganun. Tapos hindi natin alam yung sitwasyon nila behind that. Minsan nagbebenta sila, hindi natin alam. May marami pa silang mga kapatid din, ganun. Masakit yung gilid mo? Po, gutom na po ako. Gusto mo na siomay? Po, Siomay gusto mo? wala po akong pera po. Gusto na nag-favorite, nag-ano na siomay? Nalang midnight. Alit mo ato, mamay? Bakit pawis na pawis ka? Kasama pakiramdam mo? Opo, Baka may lagnat ka dahil sa tenga mo. hindi po. Kanina pa kasi ako walang kain eh. Bakit hindi ka kumain? Mas paigihin natin yung tumulong at yung tama, ganun. Kasi kung palagi tayo iniisip na scam, ganun. Though meron talaga minsan na parang alam panloloko na, pero at least sa sarili mo, hindi ka nang loko kasi... Ay di po, wag na po. Alis na po ako. Salamat po. Wag na po, wag na po. Sumay lang. Sumay rice, gusto mo? Parang rice today. Kahit ano na lang po. Ha? Kahit ano po. Nakakatulong kasi maliit na bagay pero tapos sa maliit na bagay na yun yung taong natulungan mo hindi mo alam sa kanya, malaki na yung impact sa kanya, ganun. Sana mas manaig pa rin yung pagtulong natin sa kapwa. Though hindi man ganun kalakihan ang na-offer, at least puso. Oo, kasi marami din ngayon ang nangangailangan. Sana mas manaig pa rin yung kabutihan natin sa kapwa. Kasi sa maliit na bagay, mas malaki ng bagay na sa iba yun. Para ka mabuti, ha? Opo, ma'am. Ma'am, salamat din. Salamat po. Opo, ma'am. Sige na, ibenta mo yun sa iba para makahalin ka. Salamat kayo. Oo, syempre para sa akin blessing talaga yung makatulong ka. Kahit hindi nakikita ng iba. Kasi pag nakatulong ka, parang fulfillment sa sarili mo na, oy, at least nakatulong ka sa mga nangangailangan, hindi man ganun ka yung mabigay mo, at least totoo at galing sa puso, 'di ba? Kami po sa MCGI, ang members ng Church of God International ay muli pong nag-aanyaya sa pagpapatuloy po ng ating isinasagawang mass indoctrination. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mga aral na makatutulong sa ating araw-araw na pamumuhay at mga katwirang dapat nating malakaran para masabi nating tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Timbang-timbangin lamang po ninyo, muli po ang aming paanyaya. 7 o'clock po ang pagpapatuloy niyan ngayong gabi, ang atin pong isinasagawang mass indoctrination. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami. Muli inuulit namin, ito po ay hindi para makipag-away sa kanino pa man o ito naman po ay wala kaming masamang layunin sa kanino man. Amin lamang po ibig maibahagi sa inyo ang mga katwiran mula sa banal na kasulatan at kayo na po ang bahala na magtimbang-timbang. Kung ito ba ay nasa Biblia nga, kung ito ba ay mga aral na ikabubuti natin at maaari nating i-adapt o dapat na ito'y i-adapt natin sapagkat ito ay aral na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Pag-aralan po ninyo, amin lamang pong ibabahagi. Sana mapaunlakan po ninyo kami kahit sa maiksing panahon lamang po. Yan po ay magpapatuloy mamaya 7 p.m. Philippine Standard Time. At sa iba't ibang lengguwahe po ay mapapanood din ninyo yan. May 20 international languages po tayo na kung saan po yan ay itina-translate. At ganoon din naman po, mayroon tayong 8 local languages na maaari nyo pong mapakinggan. Ang Rise and Shine segment po dito sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo naman every Monday, alas 6 po ng umaga. Kung tayo naman ay may mabuting pagkakataon, may buhay at kalakasang bigay ang Panginoon, makakasama po ninyo kami dito po sa segment na Rise and Shine sa Good Morning Kuya. At sa patuloy po nating mga public services, nariyan pa rin po ang ating serbisyong bayanihan, Monday to Friday, alas 4 po yan ng hapon. Kung ano po ang higit nating may pagsisilbi, sa maliit na paraan ay pahintulutan po ninyong tayo po naman ay makapaglingkod sa inyo. At yan po ang ating serbisyong bayanihan. Walang pagtatangi, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong lahi, ano man ang inyong wika,
tayo po ay mayroong maliit na magagawa, pagdamutan po ninyo ang aming makakayanan sa patuloy pong serbisyo publiko na ating isinasagawa sa ating ding serbisyong bayanihan. On that note, minsan pa po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin ngayong araw po na ito ng Monday. Pero hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. Meron pa po tayo mga kasunod na mga segments. Sana po ay patuloy kayong umantabay sa pagpapatuloy naman po ng ating palatuntunan. Kami po ay pansamantalang papaalam at iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Sa rendition po ng awiting Ikaw ang Pag-ibig, narito po si Brother Raynen Nueva para sa ating On a Good Note. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI sa iba't ibang panig ng mundo, keep on shining and keep on caring. Good morning. Sa bawat binti ng aking puso, nararamdaman iyong pagsuyo. Bawat araw, awa mo'y bago. Salamat sa pagdinig sa mga daing ko. Salamat ako'y may mga kapatid dumadalangin walang patid sa katwiran. Pinababati, salamat sa iyong gawa. Di maririnig, ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat po, Ama, sa iyong pagkandili. Iyong salita'y aking kaaliwan, kagalakay iyong kautusan. Inihahaya itong kahilingan. Samahan mo ako magpakailan taman. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat po, Ama, sa iyong pagkandili. At doon sa langit na iyong bayan, naway makarating aking kaliitan. Pangarap makasama buong kapatiran at
walang